Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Dove Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Disqualified Laguna Governor E.R. Ejercito pumayag ng pansamantalang umalis o buwaba sa provincial capital ng Laguna. Kampo ni whistleblower na si Ben Hurloy handang ipaliwanag ang mga naburang files sa kanyang hard drive kaugnay sa PDAV scam. Natural lang po na questionin nila yan. So, occurrence na yan, it bolsters the credibility of the witness. Na kanya talaga yan. Kung meron man siyang modifications, amendments, or revisions, siya na magpapaliwanag yan. May-ari ng nasunog na warehouse na ikinamatay ng 8 tao sa Pasay, posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Panukalang 3 days school week sa mga eskwelahan sa Metro Manila, isinantabi muna ng DepEd. Ang sabi ko ng ating kalihim ay hindi muna ito ipatutupad this June 2. Balitang negosyo. Livelihood program ibinigay ng DOLE sa 5 grupo ng manggagawa sa Benguet. Sa Ipayong Dagat naman, Timog Kanlurang bahagi ng China niyanig ng magnitude 5.9 na lindol. Buong pagsang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes, Mayo 30, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Rod Marcelino. Live tayo sa DWDY 1107 RMN Kawayan, DWPR 1296 RMN Dagupan, DWHP 99.5 RMN Lawag, DZRZ 99.5 RMN Legazpi at sa RMN Media TV Zamboanga. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po naman #1 RMN AM stations sa buong bayan. Hindi nababahala mga kasama ang kampo ng whistleblower si Ben Hurloy sa posibilidad na questionin ang kredibilidad nito matapos mabura ang ilang digital files mula sa kanyang hard drive disk kaugnay sa pork barrel scam. Abangan po ang detalye. RMN News Nationwide. Disqualified Governor E.R. Ejercito pumayag ng pansamantalang umalis sa provincial capital ng Laguna. Kasama natin sa Balita Live, Jamie Lee De Castro ng RMN Southern Tagalog. RMN Report. Samantalang bumaba sa kanyang opisina si dating Governor E.R. Ejercito matapos na kumbinsihin ni Manila Mayor Joseph Estrada na sumama sa kanyang pamangkin paalis sa Kapitolyo ng Laguna. Bago pa man tuloy ang umalis na dating Governor Ejercito at Mayor Erap sa Kapitolyo ay nagbigay ng kaunting talumpati ang dating Pangulo. Inihalan tulad dito ang nangyari sa kanya nang bumaba ito sa Malacanang na halos katulad na rin sa sitwasyon ng kanyang pamangkin. Sinabi ng dating Pangulo na napakaikli na 2 taon, aniya gaya nito ay nakabalik siya upang maglingkod sa bayan kung hindi man papabor ang Korte Suprema sa dating gobernador. Sa pananalita naman ni dating Governor E.R. sa harap ng mga taga-suporta ay nangako ito na babalik at muling maglilingkod sa Laguna. Hintayin lamang hanggang June 17 sa posibilidad na maglabas ng desisyon na ang kataas-taasang hukuman. Kanina, dumating ang dating Pangulo sa Kapitolyo, bandang alas 7 ng umaga, agad na dumiretso sa opisina ng pamangkin at doon hindi na pinayagan pang pumasok ang media. Ilang saglit pa ay magkasabay na bumaba ang dalawa at nagtalumpati. Magkasabay din na umalis, convoy ang kanilang mga sasakyan palayo ng Kapitolyo. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, Jamie De Castro, Tatak R. Radyo mo Nationwide. Mga kasama, hindi po nababahala ang kampo ng whistleblower na si Ben Hurloy sa posibilidad na questionin ang kredibilidad nito matapos na mabasura ang ilang digital files mula sa kanyang hard drive disk kaugnay sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay Attorney
Reggie Mendoza, abogado ni Luy. Normal lamang na nangyayari ang mga bagay na ito lalo na't inaayos noon ng kanyang kliyente ang kanyang mga listahan bago isumiti sa Department of Justice. Wala rin nakikita si Mendoza na masama o makakaapekto sa kaso ang pagkabura ng files dahil na-retrieve naman ito at lalo pa anyang mapapatunayan na nagsasabi ng totoo ang kanyang kliyente. Inaasahan na rin umano ng kampo ni Luy na may mga kukwestiyon sa nasabing usapin, ngunit bukas anyang kanyang kliyente na magpaliwanag. Tandaan po natin na yung data na yan ay ang author po niyan ay si Ben Hur. So, natural lang po na siguro in the process of encoding at in the process of recording, nagde-delete siya, nag-a-amend siya, nagre-revise siya. Ito po ay isang natural lamang na pangyayari. Wala naman po kayong makikita doon na makaka-apekto doon sa mga kaso natin. Wala naman kaso yan. We are expecting na questionin nila. Natural lang po na questionin nila yan. So, yung occurrence na yan, it bolsters the credibility of the witness. Na kanya talaga yan. Kung meron man siyang modifications, amendments, or revisions, siya na magpapaliwanag yan. Una nang inihayag ng pahayagan Philippine Daily Inquirer na nakakuha sila ng kompletong digital files ni Luy bago na isumiti sa National Bureau of Investigation. Giit ng PDI, hindi lahat ng naburang files ay na-recover mula sa hard disk drive ni Luy na naglalaman ng mga records at transaksyon sa pagitan ni Janet Lim Napoles at ng mga mambabatas. Ang palasyo ay deadma sa pagkakadawit po ng Secretary Ochoa sa Luy Files. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Matiwala na lang sa Palasyo ng Malacanang ang pagkakadawit ng isa na namang miyembro ng official family ni Pangulong Noynoy Aquino sa 10 billion pesos pork barrel scam. Nabunyag kasi na isa ang pangalan ni Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa Jr. sa mga sinasabing deleted files ng PDAF scam whistleblower na si Ben Hur Luy. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, ang pagkakadawit ni Ochoa sa nasabing anomalya ay pawang aligasyon lamang. Bibigyan anya nila ito pati na ang iba pang opisyal na pamahalaan ng benepisyo ng presumption of regularity sa kanilang trabaho. Sinabi din ni Coloma na dapat ay kilalanin ang karapatan ng mga ito tungkol sa presumption of innocence until proven guilty. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Napoles naman hindi dapat paligtasin sa asunto kaugnay sa PDAF scam. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Iginit ngayon ni Senator Bam Aquino na maging ang most guilty or least guilty man si Janet Lim Napoles ay guilty pa rin ito at dapat papanagutin sa sabi pa ni Aquino, sana ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa taong bayan ni Napoles ay taus-puso pero ito ay malalaman ng anya kung tawang katotohanan ang nilalaban ng kanyang salaysay. Dahil dito, pinapasuring mabuti ni Aquino sa Department of Justice o DOJ ang lahat ng mga bagong dokumento at ebidensyang may kinalaman sa pork barrel scam. Kabilang dito, ang affidavit at listahan ni Napoles pati na rin ang digital files ni Ben Hur Luy at mga testimonya ng iba pang whistleblowers at testigo kabilang din si Ruby Tuazon. Punto ni Aquino, ang mga naunang kaso na isinampas ng ombudsman o isinampa ng DOJ sa ombudsman ay dumaan din sa ganitong proseso kaya dapat lang din na sumailalim sa matinding pagsusuri ang panibagong salaysay ni Napoles para matiyak kung may katotohanan ba ang kanyang mga sinasabi. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Presumption of innocence. Pairalin daw sa Napoles. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Umakila si Dasmariñas City Representative Elpidio Barzaga na pairalin muna ang presumption of innocence sa mga naakusahang dawit sa pork barrel scam. Iginit dito ni Barzaga na wala pang basihan para paalisin sa posisyon sina Budget Secretary Butch Abad, Tesla Director General Joel Villanueva at Agriculture Secretary Proceso Alcala dahil ni wala pang pruweba ang aligasyon ni Janet Lim Napoles laban sa mga ito kaya hindi sa mga mambabatas na isinasangkot dito. Sa ngayon, kailangan umanong pairalin ang prinsipyo ng presumption of innocence dahil hindi pa nakakasuhan ang mga nasa listahan ni Napoles. Bukod dito, iginit si Barzaga na kung babasahin ang affidavit ni Napoles, mahirap paniwalaan ang mga aligasyon nito lalo na sa 3 miyembro ng gabinete. Kung pipiliting umalis sa posisyon ng 3 gabinete na nasabit sa pork barrel scam ay dapat ganito din ang gawin sa lahat ng incumbent na senador at kongresista na dawit sa anomalya, salig na rin sa Equal Protection Clause ng saligang batas. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Karagdagang balita, may kaugnayan po sa pagbaba sa pwesto ni E.R. Ejercito bilang gobernador ng Laguna. Personal ng pinag-usapan ni dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Erap Estrada ang kanyang pamangkin na si Governor Emilio Ramon o E.R. Ejercitong lisanin na muna ang Kapitolyo. Ayon kay Erap, ito ay salang-alang daw sa ikatatahimik po at para maiwasan din ang kaguluhan sa Kapitolyo. Ngunit sa kabila nito, nanindigan pa rin si Erap na ipaglalaban at susuportahan ang pamangkin. Bilis yata ang desisyon ng ating COMELEC na pababain ang ating kasalukuyang gobernador na si Ian dahil lang sa kasalanan daw na overspending. Failure is inevitable. But giving up is unforgivable. Kaya hindi tayo give up. Lalaban at lalaban pa tayo. Mga kababayan, para sa katahimikan at kapayapaan ng ating lalawigan, ako po ay mahigpit na pakinausapan ng ating mahal na Pangulo na pansamantalang bumaba para maiwasan ang gulo. Magkasunod pong tinig na magtiyuhin mga kasama. Ang pahayag po ng dating Pangulo at Mayor Erap ay kasunod ng sorpresang pagbisita rin niya kanina umaga sa tanggapan ng gobernador at nagkaroon ng isang closed-door meeting. Nitong Martes, nanumpana bilang gobernador ng Laguna si Vice Gov. Ramil Hernandez. May-ari ng nasunog na warehouse na ikinamatay po ng 8 tao posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Ang kasama mo sa balita, Joyce Adra. RMN Report! Inihahanda na ng Pasay City Police ang tambak na kasong isasampa nito laban sa negosyanteng may-ari ng nasunog na bodega sa Samonte Street, Pasay City. Ayon sa Pasay City Police, kabilang sa mga kasong isasampa laban kay Juanito Go ay Anti-Human Trafficking Act, reckless imprudence resulting to homicide, reckless imprudence resulting to physical injuries at ang mga paglabag sa city ordinances na working without permit para sa mga kinuha nitong tauhan at operating without business permit. Idineklara kasi ni Go na residential ang kanyang bodega sa halip na commercial. Lumalabas din sa investigasyon na ikinandado nito sa kwarto ang mga kasambahay, kaya 8 sa mga ito ang nasawi sa suffocation at wala ring fire exit ang bodega. Ang mga nasawi sa sunog ay sina Lorena, Angelina Quiliano, Heidelisa, Shelalyn Habag at Jelsa Saborica, Renilyn De Baguio, Maricris Calumba at Floradin Balacos o Balucos. Kasama mo sa Pasay City, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! Hindi muna ipatutupad makasama sa darating po na June 2 ng Department of Education. Ang planong gawing 3 araw na lamang ang pasok ng mga estudyante sa Metro Manila. Sa interview ng RMN kay Education Asecto ni Sito Umali, sinabi niya na bagamat patuloy pa rin na pinag-aaralan na pagkasundo ang ipagpaliban muna dahil sa marami pang dapat isalang-alang sa implementasyon. Ang 3-day school week ang isa sa mga paraan ng kagawaran para maresolba ang pagsiksikan daw ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Bagamat pinag-aaralan po ito ng masusi, ang sabi ko ng ating kalihim ay hindi muna ito ipatutupad this June 2. Yan, so final na po yan. Una rito, tutol ang mga kongresista sa nasabing panukala ng DepEd dahil malalagay daw sa alanganin ang kalidad ng edukasyon pati ng kapasidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Maliban dyan, mapipilitan din ang mga guro na siksikin ng leksyon samantalang mahirapan naman ang mga estudyanteng umunawa. Pagkwestiyon sa EDCA sa Korte Suprema, isang oportunidad ayon sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Rhea Mamoga. RMN Report! Isang oportunidad para sa government panel ang pagkwestiyon ng ilan sa binilangkas na Enhanced Defense Cooperations Agreement o EDCA sa Korte Suprema. Ayon sa panel, iginagalang nila ang karapatan ng bawat Pilipino na magkwestiyon at humingi ng paliwanag para malinaw ang totoong layunin ng pagkakaroon ng EDCA. Dagdag pa ng panel na pagkakataon na rin ito para maalis ang pangamba at pagdududa ng publiko sa kasunduan. Kamakailang kasi kinokestyon na former Senator Rene Sagisag at Wilberto Tanyada kabilang pang ilang individual ang tagbuo ng EDCA dahil paglabag nila ito sa kasunduan ang labag sa legal batas. Matatandang una ng ipinaliwanag ng Department of National Defense ang nasabing kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at Estados Unidos ay napakahalaga dahil mas mapapalakas pa ito ang defense capability ng bansa at madadagdagan ng presensya ng tropa ng Amerikanong sundalo sa Pilipinas na magsasagawa ng pagsasanay kasama ang mga sundalong Pinoy. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo.
Mga kasama, binigyan po ng Department of Labor and Employment ng 1.45 million pesos ang 5 grupo ng mamanggagawa sa Benguet para sa nalang Startup Livelihood Program. Kasama sa nasabing grupo ang Lipanto Local Employees Union na natanggap ng kalahating milyon para sa Rice Retailing Livelihood Program. Nabigyan naman ng 300,000 pesos ang Sebang Farmers Association na gagamitin para patatagin ang negosyo sa lugar. Payo ng DOLE sa mga benepisyaryo, palaguin ng suportang pinansyal na kanila pong pinagkaloob. RMN News Abroad. Sa China mga kasama, niyarig po ng magnitude 5.9 na lindol ang southwest part nitong umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa 27-kilometer hilaga ng Pingyuan sa Yunnan Province at may lalim na 10 kilometro. Baday sa US Geological Survey, sa ganito kababaw na lindol, asahan na mararamdaman ang malakas na pagyanig at pinsala na pag-alaman na madalas na niyayanig ng lindol ang Southwest China kung saan noong 2008, libo-libo ang nasawi sa magnitude 8.0 na lindol sa Sichuan Province. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Ngayon TGI Friday, May 30, 2014. Sa mga taga General Santos, susunod na dyan sina kasamang Ina Daven at Lori May Romualdo sa RMN News Diretso Balitang General Santos sa DXMD 927. Pwede nyo pong mapanood na ating naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo po sa serbisyo publiko, muli ako si Buddy Oberas. Rod Marcelino, Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Pag alas 12, 18 na. Tatak RMN. PCSO General Manager